Ako there, lahat ng ano din, lahat ng mga family war encounter na encounter ko rin din. Minsan sabi ko sa sarili ko minsan, kaya walang gusto sa akin kasi ako naiirita na talaga sa mukha. Ang pangit. Yung parang kontrabida, yung parang ayawan ka ng tao. Kasi sa mukha ko, imagine ha, nung bata pa ako, nung sanggol pa ako, binigay na talaga ako. Hindi pa ako makapagsalita dyan, wala pa akong kasalanan dyan, ninibert pa talaga. Yung para yung puso ng ina ko, talagang ayaw na niya talaga sa akin. Ayaw na talaga siya mukha ko, siya ngipin ko. Ayaw talaga kasi imagine ha, ba't ako pang napili? Di ba kung mamimili tayo ng ipamimigay, tingnan natin, sa isang bagay to bagay, mamimili tayo, mayroon kang ipamimigay na bagay, tapos di ba tingnan mo naman natin, ito yung ibibigay ko kasi hindi mo gusto, isa lang ang bet mo, ganon. Pinibigay ako para akong bulang pinagpasa-pasa. Kasi raw hindi ko maniwala yung, alam mo, hindi talaga ako kapag maniwala yung kambal ibibigay. Okay lang sana yun dear kung may yung paniniwala mo baka may mamamatay, kaya isiparit talaga yun ang mga yung paniniwala nila. Isiparit talaga kasi yung isa mamamatay kasi kambal. Okay lang sana. Sige, paniniwala na yun, walang nakaka-advise dun. So, paniniwala nila yun. Natalo siya sa paniniwala niyang yung hindi naman totoo. No? Hindi totoo talaga yun. Natalo siya. Mas pinagpalit niya na ibigay yung anak niya, naniniwala siya sa yung pinaniniwalaan nilang magkasakit yung isa pag hindi ihiwalay. Imagine ha, ganung mga konsepto sa mind nila. Yun ang ano nila, pinagpalit talaga ako sa pinaniniwalaan nila. Doon naman ako sa mga ganun, haba ng pinto. Wala talagang nagmamahal sa akin. Kasi binigay ako doon, tapos pinapasa ako doon, tuloy, wala talagang seryoso sa akin kasi lahat sila, yung puso nila napakatigas, kaya yung iba talaga, yung ikaw talaga yung nag-aalaga from the sa newborn ka pa, iba talaga kapag isa lang ang nag-aalaga. Yung pinagpapasa-pasa ka na, wala na yung pagmamahal kasi doon ka sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ganon, wala na talaga yung siyang yun ang life ko. Okay lang sana kung bumawi ng pagmamahal. Ano ba talagang klaseng pagmamahal? Yung pinupuntahan mo, yun. Kasi binigay mo kasi si Farid ganon, diba? Si Farid ganon, naniniwala ka na kailangan isiparit to kasi yun ang pinaniwalaan niyo, yung kambal niyo dapat isiparit. Pero anong sign ng ka na bumawi ka? Siyempre puntahan mo, no? Puntahan mo, may time ka talaga sa kanya. Puntahan mo talaga lagi, tapos bigyan mo ng time, papuntahin nyo sa bahay niyo, kunin mo paminsan-minsan, bigyan mo ng mga damit, ganun. Paano kung hindi ka dumalaw? Hindi, wala ka talagang pagmamahal. Hindi mo ginawa yung
dapat ganyan ang gawin mo there. Pag may bata kang ibinigay mo, pinabaya mo sa kapatid niyo, dapat may time ka sa kanya, dadalawin mo siya, pupuntahan mo siya, minsan-minsan dadalhin mo sa bahay niyo para ma-encounter sa mga kapatid niya. Gano'n na, ito, kapatid niyo to, ganito, kapatid niyo to, ipakilala talaga ba? Yung presensya andyan. Tapos kung isaulin mo naman sa pinabaya mo, tapos, magmumonitor ka, o kumusta na yung bata, gano'n. Mga ganun din. Wala talaga eh. Nalaman ko na lang sa mga kapitbahay. Nalaman ko na lang. Kasi yung mag-aaway kami sa mga bata. Tapos yung mga mama nila, kumakampi sa kanila. Siyempre naman. Tapos gaganyanin ako. Malis ka dito. Away-away. Anak ka naman sa liking kawayan. Ganon. Hindi ko anak niya. Na ganon talaga yun. Hindi ko anak. Ito, nalalaman ko na hindi ako anak niya. Yung parang ang banha eh. Bulaga, ganun kayo. Kaya hindi ako manuluko pag alam ko kung plastic ka sa akin. Alam ko kung hospital lang, alam ko talaga eh. Kaya ako, hindi ako, yung parang masasaktan talaga ako. Natitrigger ako eh. Kapag gano'n ang naramdaman ko sa isang tao. Kahit sa kaibigan there, na parang hindi ako priority. Natutulala ako eh. Kasi may nakita ako kakilala na napakaswerte ng babae sa lalaki. Napakaswerte sa babae sa kanyang asawa. Kasi ako wala na akong chance dyan. Pangit-pangit nga ng ang mukha ko. Tapos mag-expect pa ako. Hindi. Pangit talaga ng mukha ko. Kaya wala akong swerte dyan eh. So babay mo na kung sino ang may kakayahang mag-abroad ako, yung tutulong sa akin sa ibang bansa, another country to help me na nakapunta. I'm very thankful kasi napakalakas ng katawan ko, kaya kong magbubukat ng manibigat. Huwag na lang sana yung scam there kasi pagod na ako eh. Hindi na lang ako, seryoso ako eh. Bye bye.